Nasa 20 tindahan ang apektado po ng sunog sa isang gusali sa Divisoria. At mula po sa Maynila, may unang balita live si Darlene Kai. Darlene, kamusta ang sitwasyon dyan? Connie, kontrolado na yung apoy at naging pahirapan nga yung pag-apula dito sa sunog na tumupok sa isang commercial building dito sa Divisoria dahil puro light materials yung laman ng mga tindahan. Nilamon ng apoy ang isang bahagi ng gusali na ito sa Elias Street sa Divisoria bandang hating gabi kanina. Ang one-story building puno ng stalls sa may samot-saring paninda. Kitang-kita ang lagablab ng malaking apoy, pati na maitim na ugsok. Ang mga may tindahan sa lugar, dali-daling naghakot ng mga paninda. Nagsara na rin at nagbalot ng mga paninda ang iba pa. Yung iba, tumulong sa pag-apula ng apoy. Yung kasamahan kasi namin doon sa bahay, nagising kasi patulungan dito para maagapan yung sunog. Di pumunta nga rin po ako dito para makatulong din. Naghakot ng tubig sa ilalim dyan para paakyat sa taas. Ayun, para maagapan doon sa taas na hindi makapunta dito. Nabasa tuloy ang kanilang mga paninda, pero ang mas malala, nawala ng pwesto ang ilang nagtitinda rito sa nasunog na gusali. Unti-unti na nagpipik, kaya lang ito nga, nangyari aksidente. Ayon sa BFP, sa likod na bahagi ng gusali nagsimula ang apoy. Mabilis daw itong lumaki dahil puro mga tela, goma at iba pang light and combustible materials ang laman ng mga stall. Medyo nahirapan tayong apulahin gawa ng mostly ang kanilang mga tenant is mga light material combustible which is mga tela. Medyo tapos nakalock pa po ang mga kanilang mga stall which is mga accordion steel. So yung forcible entry natin talagang medyo nagmatagalan. Gumamit po tayo ng mga special tools para mabuksan po ang kanilang mga accordion steel na door para po makapenetrate na po tayo sa loob ng fire area. Inabot ng mahigit 3 oras bago nakontrol ang apoy. Connie, wala namang nasaktan dito sa insidente. Aabot sa mahigit 5 milyong piso yung pinsalang idinulot nito at iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng sunog. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai. Buong puso para sa Pilipino.